Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal at ng mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Biki at mga kasama, ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling. Matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin ang hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinangahawakan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Na ang tinig na ito'y narinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ang pagsasalita sa kanila. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan na di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga binilang ng panganay na nakatalas sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot, sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal ng bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoon Diyos, makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, anang aming nagunita, pag-ibig mo'y lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig, ang dakila'y ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay makalinha, talikdan ang tanang salha, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigay niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayo magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan. At huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito at pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo munang lahat. Naisip niyo ba bakit nagkaroon ng simbahan dito sa Quiapo?
Sa katunayan, bago ho ilipat, nangyari ang traslasyon ng imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno dito sa Quiapo, ay simbahan na ito. Isa na siyang parokya. At nung marami ng tao sa may bandang Intramuros, ay naisip nila, ay ilipat na lang natin sa Quiapo ang imahe ng Nazareno. This church started as a simple parish. Bago ho naging Basilica Minor, bago ho naging pambansang dambana, naging simpleng parokya. At ang santong pinagdiriwang ho natin ngayon, baka hindi alam ng karamihan, ay tinatanaw natin ang kagandahang loob ng pagtatatag ng simbahang ito ng Quiapo kay San Pedro Bautista. Siya ang nakapag-isip at siya ang nag-utos na magtayo ang mga Pransiskano ng simbahan dito sa Quiapo. Kumbaga ay kung merong founder, si San Pedro Bautista din ang founder ng parokyang ito. Kaya tumitingin tayo sa kanyang halimbawa. Siya ay ang kanyang pagyakap sa misyon para ipalaganap ang mabuting balita. Kaya ho may imahe tayo ni San Pedro Bautista dito sa may gawing kanan ko. Pag andito kayo, hindi nyo kita. Yung sa mga nandito, kita ninyo. Siya ho ang nag-isip na magtayo tayo ng simbahan sa may Quiapo para ang pananampalatayang Kristiyano ay mapalaganap natin. At mula sa kanyang pag-iisip, mula sa kanyang kagustuhan, ang dambana at simbahan na kanyang ipinatatag ay naging puntahan ng maraming deboto. Si Arsobispo Basilio Sanchez Irufina ang nag-utos na ilipat ang imahe ng Poong Jesus Nazareno mula Intramuros naman hanggang dito, pupunta ho rito. Kaya ho tayo nagkaroon ng traslasyon . At simula nun, ang simbahan ng Quiapo pinuntahan ng maraming tao para makita si Jesus. At magandang paalala sa atin, sa pag-aalay ng buhay nila San Pedro Bautista at ang kanyang mga kasamang martir, sa pagdanak ng kanilang dugo, pag-aalay ng buhay, ang nakita si Jesus. Dahil sinasabi natin, mga Kristiyano, the blood of the martyrs are the seeds of the church. Ang dugong dumanak sa mga martir ay naging butil kung saan ang pananampalatayang Kristyanismo ay umusbong. Sa pag-aalay ng sarili, sa pagbibigay ng buhay, sa paglimot sa sarili, itinatalaga ang sarili para sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pinakamahalaga. Kaya maganda rin baon sa atin, sa pagdiriwang natin ng Eukaristiyang ito at sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Pedro Bautista na tayo din bilang mga Kristiyano at bilang deboto, di naman siguro kailangan lumayo pa. Pero yung paninindigan natin sana sa pananampalataya ang yakapin natin. Tulad ng paninindigan sa pananampalataya nila San Pedro Bautista at mga kasama, sana tayo din bilang mga deboto na nagmamahal kay Jesus Nazareno ay manindigan din sa pananampalataya natin. At ang paninindigan sa pananampalataya natin ay ang pagyakap sa katotohanan ng mabuting balita, ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Kanyang aral at utos. Hindi tatalikuran ang Diyos. Hindi babaliin ang Kanyang salita para sa ating personal comfort.
The Word of God can be troubling also. The Word of God can be challenging also. Not only giving comfort for us, the Word of God can challenge us even in our own hard-heartedness. At sana, we allow the Word to challenge our lives. We allow the Word of God to comfort our lives. Dahil etong parehong salitang ito, ang pinag-alayan at pinanindigan ni San Pedro Bautista at mga martir. Kaya bilang sukli natin sa pag-aalay ng buhay nila, sa pagnanais na palaganapin ng Kristyanismo, sa pagtatag ng simbahan, sana tayo bilang mga deboto ay kumuha din ng inspirasyon kay San Pedro Bautista. Piliin ng Diyos. Sumunod sa kanyang salita. Yakapin ang kanyang aral at utos. Doon tayo nagiging mabubuting Kristiyano. Doon tayo nagiging tunay na mga deboto. Nakikinig sa salita ng Diyos. Tinutupad ito. Sinusundan ito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya na ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Ang ating itugon, samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo munang lahat. Ang maihahandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugunitaan namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel at na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being consulted, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service mamaya, ngayon po, February 6, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga palaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsimba, pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling tapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.